Nag-struggle yung BPO after ng pandemic because nahirapan silang kumuha ng applicants kasi lahat halos gusto na mag-BA. Magkano ba ang average monthly salary ng isang Pinoy virtual assistant? Siguro nasa 80 to 100, 110, yes. Okay. Pangit naman sabihin scam, pero Pero scam talaga. kasi ngayon, ang dami rin nag-o-offer ng mga courses ng mga guru. Guru? Tapos, yung mga expert ko, no? Tapos mag-offer ng courses, magbabayad ka. Mostly sa mga nag-offer ng courses, walang mahanap na client po. Sorry. Lahat ng industry ngayon sa US, nag-hire ng virtual assistant. Not only US actually. Meron na Assistants. crane operators ngayon. Virtual. Yeah. Yes! The machine? The machine is nandun, like warehouse. They're operating it virtually. Instead of hiring an American na magbabayad sila ng mas mataas, kukuha sila ngayon ng VA. Kasi pag sa VA, trabaho ng 10 tao, sahod ng kalahating tao sa US. Flex nila yung, I'm a manager before, I handle the team, ganyan-ganyan. Parang pag nakakakita ko ng ganun, walang pakialam si client ko anong tinapos mo. Kung kaya mo yung trabaho, doon kayo magkakasundo. Kasi kahit sabihin mo kay client na, I graduated summa cum laude, tapos hindi mo maintindihan yung instruction ni client. Hindi mo maibigay simpleng niya. I think yung pagiging bida-bida, kasi negative siya sa corporate. Pero pag BA ka, Kailangan mo yan. Tapos pag nagsalita ka ng sustulito si Mama Ru, si Mama Ru. Actually, Mama Ru ang tawag sa akin nung isa. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo ay gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk to You. I'm your host, Corinne Kim. Thank you so much guys for being part of our bi-weekly episode once again. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Lalo na ngayon na every around 5 days na tayo nag-upload. Pero nandyan pa rin kayo kahit mas madami yung mga episodes natin. So thank you so much guys. And for today, ang dami nag-request ng topic na ito na mapag-usapan. Since last year, people have been requesting, pwede po ba mag-feature ng virtual assistant? Let's talk about virtual assistant industry. And with that, we are joined by a virtual assistant professional na may-ari din siya ng sarili niyang kumpanya. Let's all welcome Mai Soronel! Hi! Hi everyone! Yes, my name is Maylene Soronel. You can just call me Mai. Yes, Thank you so much. Yes, may mga pangalan ba yung mga fans mo? Doon ka bumate. Mga Mayans. We linkers. Willinkers! Oo nga, kasi yung company mo, Willink, Yes no? po. That's the virtual assistant company that you've put up. Yeah. Pero, baka lang mo sabihin ng mga tao, pero ano to, magbebenta ba to? Hindi po. Pag-uusapan po natin ang industriya ng virtual assistants. Hindi ko sure eh. Kasi, Assistants. baka marami sa ating mga katsaan na first time marinig ito. Sanay tayo sa call center agent BPO, right? I mean, we had that episode with Don G. Shout out Don G. Very very trending na episode yan with Don G kasi nga ang daming Pinoy na nakaka-relate sa pagiging isang call center agent. Pero yung VA or virtual assistant na industriya, medyo bago-bago yan sa Pilipinas, 'di ba? Actually, matagal na siyang nag-i-exist. Pero parang recently lang siya, like lalo na after pandemic lang siya talaga nag-boom. Na umusbong. Yes. Okay. We will talk about yung kung paano siya nag-start at bakit siya sumikat. But ang unang-unang tanong ko bago ang lahat, kasi alam ko ito ang tanong ng bayan. Mala-mala.
Magkano ba ang average monthly salary ng isang Pinoy virtual assistant? Average, siguro, depende kasi sa niche, pero I would say mga nasa six figures. No, you have to be specific. We don't do specific Oh, okay. figures. Average, pag medyo experience ka na, siguro nasa 80 to 80, 100, 100. 110, yes. Okay, a month. Yes. A month. And this is like work from Experience. home. Yes. Okay, sige. Siyempre, mamaya pag-usapan natin yung pagbago. Siyempre, Yes. yung mga may entry level. We'll talk about that later. Pero at least malinaw na ganun ang swelduhan sa virtual assistant trabaho. Yes. And that's for one client, ano? One client, Full full-time. Full time. Paano kung gusto mong di na matulog? Para malaki yung sweldo, di ba? Okay. And medyo, pa yan actually, parang conservative. Ako, feeling ko nga rin because I heard like they really earn much more than Yes. than that. Okay. But we're talking about average na. Average yun, average. Correct. So, bago ang lahat, we'll find out first the basic for people like me na or mga katsa natin na parang first time maririnig to. Ano ba talaga ang isang VA or virtual assistant? Well, being a virtual assistant, marami kasi yan. I think there is also a misconception kasi ang iba akala yung virtual assistant is yung mga yung mga programming ganyan sa meron ding digital marketing, but malawak kasi ang virtual assistant po. Merong general admin, ngayon lahat ng industry actually merong virtual assistant. Like for me, ang client ko ngayon is dental. So merong mga healthcare, nasa healthcare industry, marketing, social media, IT, graphic design, marami po yan, marami siya. Lahat ng industry ngayon sa US nag-hire ng virtual assistant. Not only US actually. I think it's global already. Right. So basically, para siyang yung business process operation. Ano yung VPO? Ano yung VPO? Business process outsourcing. Outsourcing. So basically, it's like outsourcing. Yes. It's like BPO, business process outsourcing, except on a person-to-person basis. Yes, direct. Mostly direct. Direct to client. Because I think ganun naman ang setup talaga ng call center ng BPO. Because di ba yung mga client ng BPO is mostly nasa US, foreign. And kaibahan lang sa virtual assistant, instead of like going through a big company, this US companies, nagda-direct na sila, sourcing directly from like the Philippines, India, ganyan. Okay. So, para ang atake niyan is, ang call centers, yung mga BPO agencies, it's business to business. Yes. Ito, business to human person. resource. Oo, ganyan. Parang business to human resource siya. Okay. Malinaw po sa atin yan. Yan po ang ibig sabihin ng virtual assistant. So, kahit anong industriya, mapa-engineering, Yes. basically lahat ng industry na gumagamit ng internet, may mga virtual Meron assistants. na crane operators ngayon, virtual. Yeah. Yes, really. That's right. That's true. What? Yes. Sa mga warehouses, ganyan. Meron mga ganyan. Ano yun? They're operating virtually. The machines? They're operating the machine. The machine is nandun sa like warehouse. They're operating it virtually. No fuck. Yes, right. Saan to? States? China? Yes. Sa States? Ang hindi na lang siguro ngayon pwede sa virtual assistant yung pagbunot ng ngipin. Yes. Pag-opera. At saka yung literal assistant. Yes. Yung talagang, yung physical. Mga to, yung physical na trabaho, hindi mo pwedeng i-VA But yan. everything else na pwedeng offline or like behind the scenes, pwede na siya. Wow, okay. So, ngayon, kumbaga kung ano man ang skill set ninyo, pwede kayong maging VA. Hindi lang siya about, kasi may misconception na admin work ito. Not all VAs are doing admin work. Meron ng mga nasa higher level management, mga analyst, programmers. Ang programmers naman kasi I think that's the very mayroong mga misconception na akala nila pag nasa IT ka mas yun lang ang pwede kang mag-virtual assistant or di kaya admin. Pero madami na siya, hindi lang ganun. Yeah, editing. Alam ko yung mga parang mga Content creation. 'di ba? Correct. So, yun ang basically, medyo nasagot na naman yung tanong dyan na yun ang kaibahan niya sa call center Yes, agencies. Kumbaga ang call center, sila lang, ang BPO,
sila kasi yung silang directly nakikipag-usap sa mga big companies from the US. Well, I guess in that sense, meron din siyang pros and cons, no? I mean, in Meron both. din, May yes. both, which we'll be talking about later. Ngayon, question, kasi nung nag-research ako about VA, tinatanong ako ng AI. Kung ano bang VA pinag-uusapan mo? Oh, yes. Amazon VA, OnlyFans chatter. May OnlyFans Yes! chatter na VA pala. Yung mga dating apps, may mga VAs po yan. So, kala mo kausap mo si OnlyFans na naguhubad na babae. Yung pala VA. Yes, VA po yan. Mayroong mga like, may mga pictures na like, may mga accounts yan ng mga girls, ganyan. Hindi po yan actual person na nakikipag-chat. Mostly VAs po yan. Gumagamit lang ng mga pictures ng mga Tapos pag nakakuha sila ng customer, booking, so doon na magkikita yung parang yung person na yon sa picture. Pero ang nakikipag-usap po talaga, VA. Ay, talino. Ang galing doon. May mga ganun. Maraming dating apps po ang nag-hire ng VAs. Right, that makes sense. Okay. Yung mga tao na-intriga na, paano ba makapasok dyan? Parang gusto ko rin maging OnlyFans chatter. Okay. Pero ang karamihan kasi ng not misconception, karamihan ng naiisip nila na trabaho ng VA like social media manager, yun yung kasama parang, yan. pero kasama naman talaga siya. Yes, yes. Paano mo, would you know kung paano ito nag-start sa Pilipinas? Because I remember when I had that episode with Donji for the BPO, the business process, yung call centers, napag-usapan namin yan, mga early 2000s, naging talamak talaga, nag-start na mag-open yan sa mga Eastwood, mga ganun-ganon, di ba? But for the idea of VA, I heard about the term VA just recently, like maybe post-pandemic. But pre-pandemic, may mga kilala ko na ganyan yung trabaho, pero parang hindi pa VA yung tawag. I think before freelancers mostly. Tapos yung mga, I think, mga nag-VA before mostly yung nasa yung nasa IT programming, ganyan. Tapos digital marketing doon nag-umpisa. Eh ngayon, na siya? Lumawak na siya. And then customer service din. Oh yes, Customer yes, service. yes. Paano siya nag-start sa Pilipinas? Would you know? I don't really have, parang hindi ko siya din eksaktong alam kung how it started sa Philippines because ako I started working sa BPO, hindi ko rin alam before na ang alam ko lang when I actually plan to switch to virtual, ang target ko lang nun is online teaching. Yun lang ang alam ko dati na VA work, online teaching, work from home. So nagulat ako when I started checking sa mga job openings, ang dami pala, hindi lang pala online teaching. Kasi merong mga ESL, yung mga 5-1 talk, ganyan. Yun dati yung target ko lang. Kasi yun lang ang alam ko nung nasa BPO ako. And this was 2018. That's when you started with this, with virtual Nung assistants. mag-transition ako. Okay. So ngayon, ang tanong ng mga tao, ang tanong ng bayan, paano ba maging isang virtual assistant? I mean, I suppose there are many routes Yes. to go about it. Can you give us the specific routes of how they can become a virtual assistant? Actually, if you already have a skill, like, very first, of course, you have to invest sa sarili mong computer, internet, kasi very important yon. And to start, lagi yung sinasabi, because I also conduct training for my VA. So, lagi yung sinasabi sa kanila, if you want to start sa VA, you have first to determine kung ano yung gusto mong niche. Doon pa lang, and then kung saan ka magaling, I think most of the common challenges is minsan hindi nila alam kung saan mag-uumpisa. I think just start kung saan ka magaling, kung ano yung skill na meron ka, and then just develop it. Focus on developing it, and then dun maghanap ka ng job. Ang daming mga job online job platforms ngayon na nag-offer, like Upwork. Sa Upwork, you need to That's Upwork? yes. UP? Work? Yes. Upwork, You need to okay. create an account. Tapos yun, makakakuha ka ng mga freelancing gig, full-time. Meron ding Fiverr, What's the spelling of Fiverr? Fiverr. Okay. Fiverr, ganyan.
Ano rin yun, platform na Platform naghahanap ng din. Oo, you can create an account, tapos ilalagay mo lang doon specialization mo, rate mo, and then people can reach out to you. You can also send mga offer mo ng maghahanap ka din. Meron din siyang sa side ng employers ng mga naghahanap. So you can send proposals, ganyan, online. Sa Upwork, ganun din. Sa Upwork, meron ding mga account for employers. So, pwede ka ring mag-send ng proposals. Pwede kang mag-apply, propose sila ng mga job openings for work from home. And then, you can submit your proposal, or if you have a very strong profile, pwedeng sa'yo mismo mag-approach yung mga naghahanap ng tao for virtual. Depende sa specialization mo. Right. Paano pag specialization mo magtahi? Ngayon wala pang virtual ngayon sa pagtatahi eh. Magaling kasi ako gumawa ng damit, mananahi kasi ko. Parang walang ganun no? Wala pa. Okay, wala pa. Paano Pero- pag specialization mo, magluto? Wala pa. Wala pa din, no? So yung mga yung mga parang, Yung mga kailangan ng yung mga hindi mapapalitan ng AI. Yes. hindi magagawa ng, okay, right, I get it. Kuya, specialization mo, sumayaw. Wala pang VA na sumasayaw. Ay, hindi. Meron na ngayon kasi Mga AI pwede no? ka lang mag-upload ng picture tapos Pasayawin mo lang. Oo, ganun na siya ngayon. Magbulot ng uban, wala pang ganon. wala pa. Maraming trabaho magbulot ng uban. Okay. Pero So, dito ko medyo confused sa part na to, Mai. Kasi, yung, ikaw sinasabi mo, pwede kang maghanap. Kunyari, ako, gusto ko virtual work. I want to do social media management or magsulat. Ganyan. So, that would be client to client. Pero ano to yung mga VA companies na parang may agency pa? ngayon, nauuso din yan. Ang dami na actually ngayong mga agencies na nagkalat. Because the reason for that is, ang mga clients kasi, syempre, once naka-experience sila working with like Filipino VAs, tapos nagustuhan nila yung performance mo, pangmalakasan yung reporting mo lagi, or yung pakikisama mo sa client. Pag nagustuhan nila, maghihingi sila sa'yo. Pag kailangan nila ulit ng tao, maghihingi sila sa'yo ng, do you know someone else that can work? Doon siya nag-uumpisa. So, ang iba, dahil sa ganyan, nag-iisip sila na magtayo ng agency. And then sa client side naman din, medyo hindi sila basta-basta nag-hire ng directly. Kasi one of the, yung parang holdback nila palagi is, can I trust this person? Makes sense. Because medyo risky yun kasi sa side nila eh. Because i-hire ka nila tapos nandito ka tapos wala naman silang kausap na company na based sa Philippines. Which is yun nga ang BPO, yun ang role nila eh. To make sure na maging confident yung mga taga-ibang bansa. So, ngayon, nagkakaroon ng demand na dapat merong magmi-middle to assure sa client na pag nag-hire ka sa amin, kaming bahala sa VA, wala kang ibang iintindihin, pasasahurin mo lang, magbabayad ka lang sa amin, and kaming bahala sa VA. So kaya dumadami ngayon ng VA agencies. That makes sense. Okay. Kumbaga parang it came out of a need. Yes. Because sa bagay nga naman, kunyari, medyo malaki-laking kang kumpanya sa States, ayaw mo naman na parang bawat tao kakausapin mo. Yes. I guess it works, for example, ang client to VA ka, na yung client mo, isang tao lang din. Mostly mga small business, mga entrepreneurs, yung mga nag-uumpisa pa lang na magpuput up sila ng business, ganyan. Tapos mga marketing expert na gustong lumago yung business nila. So mag-uumpisa sila by themselves, mag-hire sila. Instead of hiring an American na magbabayad sila ng mas mataas, kukuha sila ngayon ng VA. Right. Kasi pag sa VA, trabaho ng 10 tao, sahod ng kalahating tao sa US. What? Because, di ba, ang taas ng sahod sa US, pag mag-hire sila ng assistant, like executive assistant sa US, magkano ibabayad nila doon? Parang 30% lang yata ibabayad nila kung mag-hire sila ng VA. And then, that person sa US mostly, very limited sila eh. Parang kung ano lang yung
specialization nila, yun lang sila mag-focus. Hindi katulad sa atin na lahat pwede mong ipagawa. Parang ganon. Yes. I got it. That makes sense. Because I heard some people na nag-apply din dyan na parang, actually, ang dami kong ginagawa dito sa trabaho Yes. to. Oo. Pag executive assistant ka yun, parang all around mostly. Right. Okay. Ngayon, before tayo mag-break, isang tanong lang to. Kahit sino ba pwedeng makapasok as a virtual assistant? Meron bang specific requirements dyan? Like, for example, tulad sa BPO, call centers, right? Ang ano doon is at least nakagraduate ka ng second year college before or senior high, 'di ba? Sa virtual assistant industry ba, meron kayong minimum requirement? Wala naman actually kasi nakadepende yun sa mag-VA eh. Kumbaga, if you're very confident na kaya mo, yung iba nga I heard nakakakita ko ng mga stories na may mga high school graduate na nagpupursige silang matuto. And VA na sila ngayon because there's a lot of Facebook group din kasi ngayon na sa mga VA. So may mga nagsha-share ng stories nila. May mga iba na talagang nagpupursige. So depende yun. Wala namang nakaspecific na parang requirements kasi depende kung anong job ba ang hinahanap mo, anong client ba ang gusto mo, saan ka ba magaling. So pag nakahanap ka ng client, yun, doon ka magsi-start eh. Kasi wala namang, pero kung mag-a-apply ka sa mga agencies, yun, may requirements mostly. Oh, ano yung requirements doon? Like, dapat, like sa akin naman, hindi naman kailangan college graduate, not necessarily. At least lang, pwede nang basta may lang, kumbaga may education ka lang. I have a BA nga na grade 12 lang eh. Which is like senior high? Senior high, yes. Senior high graduate? Oo. Okay. So, hindi ba dapat ganun? Hindi ba yun ang point ng nagkaroon tayo ng grade 12 na parang pag-graduate ng grade 12, pwede ka na magkatrabaho? Kumbaga hindi naman sa hindi importante. Baka sabihin na yung iba na hindi na ako mag-aaral kasi hindi importante. Kumbaga, sa VA, kung gusto mong pumasok, kumbaga, galingan mo lang. Nasa sayo yan eh. Kung gusto mo tong field na to, kung gusto mo tong career na to, then work hard on it. Kasi ang dami ngayong resources, may mga free resources, kung anong gusto mong matutunan, pwede mo yung matutunan. Right. Yung mga American clients, wala silang requirements na ganun, na dapat graduate yung mga VA ng... Actually, based on my experience, mostly pag American, ito nga yung mga nagiging issue ngayon sa mga VAs na dumadaan sa mga agencies kasi parang binabash yung mga recruiters na Pinoy. Oh. Because, which is somehow totoo na pag Pinoy ang nag-interview sa'yo, ang hirap. Ang daming tanong, parang kang sasali sa Miss Universe, parang kang kakandidata ng ganon. Tatakbong konsehal. Oo, ganon. So parang may mga pangmalakasang question pa na, how do you see yourself 5 years from na yung mga ganon. TikTok di pala yung question dito. Okay. So mga ganon, pag magdadaan ka sa mga Agency. agencies at saka pag Pinoy yung recruiter. But mostly, pag direct ka sa client, pag client yung kausap mo, very direct sila. Tatanungin lang nila, ang importante lang sa kanila kung kaya mong gawin yung trabaho. Right. Yes. Kung kaya mo, kung naiintindihan mo siya, nagkakaintindihan kayo, kaya mong ibigay yung output na gusto niya. Yun lang ang importante sa client. Pag nagkaintindihan kayo, pag feeling ni client, kaya mo, go na kaagad yun. Pag sinabi ng client, we can start tomorrow. Wala nang maraming tanong yun. Hindi na kailangan, hindi ka natatanungin kung may doctorate ka ba, ganon, mga ganyan. Or graduate ka ng marketing. Oo, ganyan. Diba? Kasi dito parang makapasok ko sa marketing, dapat marketing ang graduate mo, yung ganyan, wala diba? dun, walang ganon. And I think, isa din yun sa misconception ng iba na papasok gustong mag-switch to virtual, tapos parang piniflex nila yung parang background nila sa corporate. Like, hey, may mga nagpo-post may mga magjo-join ng group, tapos sabihin na, help me, I'm looking for a client, tapos i-flex nila yung, I'm a manager before, I handle the team, ganyan. Parang pag nakakakita ko ng ganun, walang pakialam si client kung anong tinapos mo, kung kaya mo yung trabaho, doon kayo magkakasundo. Yun ang mas mahalaga. Kasi kahit sabihin mo kay client na I graduated summa cum laude tapos hindi mo maintindihan yung instruction ni client, hindi mo maibigay simpleng niya.
Diba? True. So, yun. Ngayon, sa pagbabalik po natin, syempre yung mga naiintriga na yung mga katsaan natin. Sabi niya, shit, parang gusto ko na rin mag-apply. Ngayon, pag-usap natin yung nitty-gritty. Pag kunyari, ano bang klaseng mga internet speed, mga, tsaka syempre, hindi naman talaga maganda to all the time. Meron ka Yes. rin mamimit na mga kupal, Ay, mga yes, totoo. toxic na mga tao, toxic na clients. Yan. So, pag-uusapan po natin sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Yo, mga katsaal! Let's get it on! Nandito na naman tayo sa ating paboritong segment, ang ating Alugbati portion. Alam ko hinihintay niyo to. So, sino ba ang mga maswerteng titos and titas na masya-shout out for today's video? Siyempre, uunahin natin ang ating mga nag-super thanks. Di ba? Pag nag-super thanks kayo, mas ibang level ang inyong greeting. So, shout out sa mga taga Jeddah, Saudi Arabia na si John Michael Vincent Solomon Makabata. Kulang na lang bigay pa yung pangalan ng parents dito, ha. And Jace Ramos Domingo, thank you so much, Titos John Michael and Jace Ramos, sa inyo nga pa super thanks. Sana po ay safe kayo dyan sa Saudi Arabia. Pangarap ko po na makapunta sa Middle East, and hopefully kapag umuwi po kayo ng Pilipinas ay ma-meet ko rin po kayo. Hello then to Eileen Baker from England, United Kingdom, Agnes Schlegel from Glencoe, Minnesota, USA, La Famia family from Churchill, Manitoba, Canada, Evan Joshua Arante from Malta, Kenny Ross Fontanilla from Ili Norte, San Juan, La Union, Neil Tan from Tanza, Cavite, Alvin M. De La Cruz from TMW Worldwide Express sa Parañaque, Daniel Alcantara and son Jaden Micael from Santa Ana, Pateros, and Arnold Rial from Masin, Southern Leyte. Thank you so much po sa mga katsaan natin na lagi, patuloy, sobrang solid nakikinig, nanonood sa lahat ng episodes natin. Tulad ni Krista Espiritu na kasama natin ngayon, ang ating fast food crew na sinamahan ng kanyang friend. So, shoutout din sa dyan, Krista, na nasa gilid lang dyan. Thank you always for watching Think Talk Tea. Sana po nag-i-enjoy kayo, natututo kayo. At kung gusto niyo rin po magpabate, please leave your full name sa comment below and of course, your location. Sana po kayo ay nag-i-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. Okay, I'm sure meron na tayong mga audience dito, tulad ng aking asawa, na kahit na pag-usapan na natin itong konsepto ng virtual assistants, kanina, hindi pa rin nila nagigets. Like, ano ba talagang ginagawa ng isang virtual assistant? Kasi call center, gets na natin from social media, from mainstream media na, hello po, yung sasagot sila sa ganyan, diba? Pero yung virtual assistant, pag hiner ka, ano ba talagang gagawin mo? Can you give a specific example? Particularly, for example, sa inyo, mga dental virtual assistant, what do you guys do exactly for the client? For dental virtual assistant, isa sa mga tasks na ginagawa namin is patient scheduling. Sumasagot ng phone, may tatawag, magpapaschedule. So, magsischedule kami. So, we have access sa software ng clinic, and then magsischedule kami. And then another thing, kami din pwede rin, outbound naman, kami magre-reach out to schedule. And then another thing, marami actually, sa dental pa lang, madami na. So, another thing is insurance coordinator, claim submission. Kasi diba sa US, yan, mga insurance, lahat may insurance. So, isa yan sa mga tasks na ginagawa. And then, yung team ko before, we are also doing audit ng patient chart. Ng what? Ng patient charts. Patient charts, okay. Oo. To make sure na malinaw yung x-rays. Kasi sinasubmit yun sa insurance para parang documentation para mabayaran nung claim nila sa insurance ng dentist. So, in-audit namin yun to make sure din na kumpleto yung files. Like, minsan kasi walang ID, ganyan, nakaalis na si patient, walang ID. So, in-audit namin yung merong checklist kaming tinitignan to make sure na lahat ng file ni patient kumpleto. Dapat may scan copy ng ID, may x-rays na malinaw, meron silang pinirmahan na office policy, financial policy, yung mga ganon. So that's one also. Tapos another thing is pag madami siya. Meron ding
The dentist that I worked with, meron siyang, nagagawa siya ng mga implants. Yung mga teeth implants, tapos mga braces, ganyan. So, pag may ganon, nagsisend kami ng cases, yung mga impressions, yung mga x-rays ng ngipin, mga molds, ng ngipin, tapos pinapadala yon sa lab. So, third party. Pag walang lab, directly yung clinic, pinapadala yon sa, kumbaga, third party, ibang company, mga lab na gumagawa mismo ng mga ngipin. So, isang task din ng VA is to track and to follow up to make sure na na-send yung impression, na-receive ni lab, tapos mag-check kami kung kailan siya babalik para expected na namin at mas-schedule namin yung patient ulit kung kailan babalik para lagyan ng braces, parang mga ganon, or implants. Okay, so that's for dental. That's for dental. Meron din bang mga medical transcriptionist na VA? Yes. Okay, that medical sige po. Ang ano ko before, since I came from healthcare, ang BPO experience ko is healthcare, mostly medical ako galing. So the very first client ko actually sa virtual is medical group. So ang ginagawa ko naman doon, claims. Nagre-review ako ng claims, medical records ng patient. Ako nagre-review tapos nagsisend sa insurance. Online naman yung sending nila ng claims. Tapos, magpa-follow up. Tapos, pag magbayad, online din, makikita namin na nagbayad na. Ako din magpo-post ng payment. Tapos, nagpo-pull up ako ng report. Parang AR, parang ano siya, revenue cycle management. So, parang yung revenue ng clinic, ng medical group. Okay, ang minamanage. so that's for mga... Sa admin yon. Okay. Admin task. Pero sa admin side ng medical insurance. Meron yung sinasabi mo na medical transcriptionist, meron din yon. Meron ding meaning coder. medical transcriptionist po, meaning for example, what do they do exactly? Like for example, medical nag-ano sila, like yung current client ko, parang may robot kami na ino-operate ng VA. Yung robot na yon, ino-operate ng VA, nakasunod yun sa doctor, dentist yun. Pero may ganun din sa mga medical. So, habang kausap, halimbawa consultation, kausap ng doctor yung patient, si VA magti-take note. Okay. Siyang magte-take note ng parang Mapag-usapan. mapag-usapan. Minutes of the meeting, in other words. Parang ganun. Medical notes. Okay, ganyan. okay. So medical, siyang magno-notes niyan. Tapos, kasi naririnig niya through the robot. yes. Tapos Tapos meron ding front desk receptionist. VA. na VA? Yes. Sino kausap ng tao dun? Computer, monitor. Nandito kita yung mukha ng VA? Yes, I have my current client, may ganun kami. May VA ako ganun. Like may dalawang monitor sa clinic. Sorry. May dalawang monitor sa clinic. Okay. Tapos VA yon. So ang front desk namin are VAs. Meaning, kunyari ako yung patient, pagpasok ko sa clinic, monitor kaharap ko. Yes. Tapos may tao dun sa loob ng monitor, parang naka-video call kami. Yes, video. Ah. Ganun. So, ang Rock front and desk roll. namin ngayon, VA, 2. So, ang tao lang namin sa clinic ngayon, by current client bukod sa agency client, ang tao lang sa clinic ng dentist na client ko is siya, yung medical assistant niya, isang accounting, at saka isang treatment coordinator, the rest for VA. Oh, wow. That's just for one clinic. Mhm. Imagine mo kung group of clinics yan or group of Yes. companies. Oh, that's why maraming kailangang tao. Yeah. Okay, so that's for the for the medical. How about, for example, yung sa warehouse na sinasabi mo, doon ako medyo parang Sa warehouse, hindi naman ako talaga nag-work sa ganon. Nakikita ko lang siya na may mga ganong job opening. Sa mga warehouse, merong logistics, merong mga crane operators. Like what? Kahit ako nagulat. Like, talaga ba meron? Pero meron siya talaga. Meron Mga din, big companies. sorry. Meron din ako nakita sa TikTok na sa States ata to, or basta Western country, okay? So parang pumunta siya sa isang coffee shop. Tapos walang tao, pero may I guess VA sila, 'di ba? Merong monitor na kumukuha ng order nila, Pinay. Yes, VA yun. May mga ganon. May mga VAs na, may mga like,
mga coffee shop, fast food, na ang nagtitake ng orders nila is VA. Oo. Tas, as in, nakita mo ba yung background nung ate, As in, alam mo, ay, taga-Caloocan to. Alam mo yung bahay niya is talaga Pinas na Pinas. Oh. Alam mo yon, hindi siya parang Zoom na meron kang green screen, di eh. Alam mo bahay niya yun. So, naloka tuloy yung mga, I think mga puti yun eh. Naloka sila parang, kausap ko Pinoy, bakit ganun? Lahat pala meron na. Oo, talaga. Lahat. Ang hindi na nga lang pwede ngayong EVA, yun nga, sabi ko sa'yo, Yung may kamay, yung ginagawa mo talaga with your hands. yes. Pero yung creatives kasi, na-VA na rin siya eh, di ba? Obviously, I think mas nauna yung creatives I actually. think so, na parang, what's the term? Ina-outsource ng mga tao yung mga content creation sa mga freelancers. Kasi even for sa akin, ang daming lumalapit na they can do may editing, they can do my social media. Pero kasi ako personally, as a person, hindi to for everyone. I really like working with actual people that I can train. Alam mo yun, yung tipong kasama ko kasi talaga sila, like, they're growing with me, like, they're really beside me, because I'm an energy person, I like exchanging energy, so, I cannot do that. Pero, I guess for some people, na wala naman silang pake doon, gusto na ng content, that makes a lot of sense. Yes. And I think one reason din, kaya, Sabi niya kasi matanda daw ako, kaya gusto ko may talaga may tao. Hindi sa dahil matanda. Kasi gusto ko nagte-training ako ng mga tao. Ayoko yung ako lang yung nagbibigay ng instructions. Gusto ko natututo sila sa akin. Ano ka ba? I think one reason actually kung bakit din ang mga US is sa virtual is para makatipid sila eh. Yun talaga yun eh. For them. Oo, for them. Meron din ba mga Pinoy companies na nagkukuha ng Meron DI? po, meron din. Tell us about it. Mga local. I haven't experienced working with locals. Locals. Alam mo naman. So, ganun. Wala akong experience. Pero may mga nakikita ako na sa mga VA na nagsishare na meron silang mga local clients. Celebrity, gano'n. That makes sense. Kung mga piling ko social media and content yan, that makes sense. Pero hindi yun talagang kumpanya. Hindi siya necessarily kumpanya. Mga ano lang. Parang entrepreneurs. Tapos, yun, mga celebrity. Tapos, meron din akong kakilala na sa website naman to. Siya ang nagme-maintain ng website. Siya ang nag-build ng website. Website building, design, and maintenance. Yan okay lang yan. Kasi ano lang naman yan eh. Parang hindi naman siya hindi siya daily thing. Oh, yan yung mga freelancers na mako-consider. Right. Particularly for you, sabi mo galing ka sa BPO or sa like call center industry, in other words, paano ka nakapasok? At least yung time mo, 2018, paano ka nag-transition to the VA industry? To the VA industry. Nag-start ako kasi 'di ba na-mention ko kanina yung una ko talaga, target ko talaga nun online teaching kasi nakakapagod talaga yung traffic ng Maynila eh. So parang sabi ko, hindi nakakayanin because sa Cavite ako umuwi and then ang work ko is sa Taguig, sa BGC. Okay. So parang sabi ko, kailangan makapag-transition ako to virtual kasi nakikita ko na noon na pwede pala namang mag-work from home. So nag-apply ako, tapos yung sa isang company, online teaching. Tapos dumating sa online teaching, medyo mahigpit pala sila. So nung ma-realize ko na, hindi ako pwede dito. Kasi, bakit mahigpit? Paano mahigpit? Mahigpit sila kasi kailangan, meron kang sariling station, meron kang sariling room. Tapos, during the final interview, ipapakita mo yung room mo, yung table mo. Tapos yung buong room mo. Oo. Kasi kailangan daw nila ng parang make sure nila na hindi ka may istorbo pag may klase ka. So kailangan, ako nung time na yon, yung bahay namin may mga kids ako eh. So hindi pwedeng nagwo-work ako sa room lang namin kasi kailangan nakikita ko yung mga kids ko. So hindi ako pwede. So nung dumating na sa time na final interview daw, tapos may instructions na you need to show, ganyan. Sabi ko, hindi ako pwede dito, pass. Tapos naghanap ako ng iba. Pero while I'm searching, nagtatrabaho pa din ako kasi hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho, syempre. Tapos may nag-reach out sa akin na dati kong ka-team. Nirefer Sa ako BPO? doon. Oo, sa BPO. May nirefer ako na nag-work na pala siya. Parang ilang months na siyang nag-resign siya. Tapos ilang months na siyang nag-work dito sa medical
Yung sabi ko sa'yo na yung Revenue Cycle Management, RCM. So, may hawak kaming medical group sa US, tas kami ang nagmamanage ng mga claims. So, yun yung very first client ko. Pero hindi ako din tumagal because, akala ko madali mag-VA. I think maraming nag-iisip na madali kasi work from home ka. Yeah. And na-overwhelm ako. Pero alam mo, tama ka dyan. Kasi yung isa rin kilala ko na production, di ba? Nag-try din siya mag-VA, pero hindi rin na-work for her. VA is not for everyone. It's not for everyone Yes. di ba? Na parang, sometimes some people really like working sa field. Then if that's what you like, this is not for you. Right? Some people naman, parang feeling ko lang na ano sila sa, yung laking pera. Actually. Pero once they are there, na-realize nila na parang hindi pala siya. Parang ang sad pala nito. Kasi wala kang kausap, wala kang makakachika. Yung tipong pag sa office ka kasi, pag sa BPO, lalo na minsan kahit in between calls, lalapit sa'yo yung mo, pag-chismisan, diba? Yeah. Pag ganyan, may minsan ganyan, and meron kang good relationship with your team, mamimiss mo yan pag nag-VA ka. Parang, ano ba yan? Ang lungkot naman, wala kang makalabit. Wala, diba? Wala kang wala kang ma-offera ng cornix na galing sa Bramo. na smuggle mo sa loob ng floor. So yun ang isang downside ng VA. Pag hindi ka pag hindi ka loner. Yeah. So I think this works well for people who are introverts, I suppose. Mostly siguro masasabi ko. Pero sa akin naman kasi yung isang reason ko is practicality na rin eh. Because if you have a family tapos tulad sa akin nagta-travel ka ng malayo. Yeah. Kung aanuhin mo, kukumputin mo, mas mahaba pa yung oras na tina-travel mo kaysa sinistay mo sa bahay. True. Sa buong taon. True. That makes a lot of sense. Especially pag sa mga parents. Oo. Na at least kahit nagtatrabaho ka sa bahay, nakikita mo pa rin yung mga anak mo. Yes. Kumbaga you still spend time with them. Kesa yung tipong alis ka ng alas 8, tas traffic pa. Pagbalik mo, na traffic ka rin, mas mainit ulo mo kasi nga, na-stuck ka sa C5. Yung mga ganon. Parang tipong nangyari sa akin yun, naalis ako, tulog pa yung mga anak ko. Pag uwi ko, tulog na ang mga anak ko. So, wala nang time maglaro, makipag-usap. Tapos pag nag-day off ka, itutulog mo lang kasi pagod na pagod ka buong week eh. Right. But I think, of course, the pandemic was such a, parang, it really fucked all of us up. But one of the, parang silver lining naman nun is na-realize ng mga tao na there's a potential in working from home. There's a Yes. career that you can build even while you're working from home. And I think being a VA is one of them. Yes, actually. And I think, nag-struggle, pagkadinig ko lang, nag-struggle yung BPO after ng pandemic because nahirapan silang kumuha ng applicants kasi lahat halos gusto na mag-VA. Because I have a teammate before na nasa recruitment siya. Tapos sabi niya sa akin, nahirapan daw sila after pandemic kasi hindi nila ma-hit kasi 'di ba pag nasa recruitment ka, meron kang quota. Tapos kailangan ma-hit mo to, makapag-endorse ka ng 50 people. Tapos hirap na hirap daw sila kasi halos lahat tatawagan nila, yung mga nag-apply before pandemic, tatawagan nila, ayaw na kasi gusto mag-VA. Right. So malaking impact ng virtual career sa mga BPO. Okay. But what would you say would be an advantage and disadvantage of becoming a VA? Like the pros and cons of becoming a VA. Let's start muna with pros. I think advantage, the pros is R kasi madami talaga siya. Marami. Syempre, dollar earner ka, mas mataas kumpara sa local employment. Di hamak na mas mataas talaga. And then another thing is hawak mo ang oras mo. Kung kaya mo nang makipag-negotiate sa client, you can position yourself na pwede mong pwede ka lang magtrabaho sa mga oras na gusto mong magtrabaho. Tapos yun, yung travel time, makakasave ka ng oras. Travel time mo, hindi ka na, pagising mo, pwedeng pupungas-pungas ka pa, log-in ka na kaagad. Ganon. Tapos kung pagka-log out mo, tulog.
Minsan nga meron nga mga, meron mga VAs na hindi pa naka-log out yata, tulog na Kasi hindi mo na makontak. Yung ba kasi nakaupo siguro na sa kama nagkatrabaho. Di ba? Mga Malamang. ganon. So, Oo. yan. So, and then, yun, ano siya, practicality. Mas practical talaga mag-VA. How about the cons naman? Yun. Sa cons naman is, una, sariling kayod ka talaga. You have to really have that mindset. Parang dapat kalimutan mo yung mindset ng pagiging employee pag mag-VA ka. Because you have to look for your own client. You have to keep the relationship going. Ganon. Tsaka And that's a very challenging. nakasalalay ka kasi sa ekonomiya ng States. Very volatile Like, hindi mo alam, di ba, remember nung 2008 recession, biglang nag-close yung mga Pag wala kang kliyente sa States, wala ka rin trabaho. Madami I think, ang naging naapektuhan nun is yung mga Amazon VA, madami. Nung nag-recession sa, Kasi, ang dami daw nag-close, tas madaming mga VAs na nawalan ng trabaho. Mga Amazon. Yung mga, ano tawag dun? Yung may mga shop, online shop, nagme-maintain ng mga online shop. What else ang mga cons? Of course, syempre, kapag gusto mo makapag-usap sa tao, mala-mala, mahirap to. Yung malakang Kailangan talaga, you have to improve your communication. Dapat magaling kang makipag-communicate, makinegotiate sa client mo. And then, isa pa, kung hindi ka mag-ano ng sarili mo, like yung health card, ganyan. Kasi mga benefits. Kasi pag employee ka, syempre, automatic yun So, ayot sa gusto mo, kakaltasan ka. Pero dito kasi sa VA, kumbaga, kung ayaw mo, di wag. Oo, totoo yan. Ikaw bahala. Pero pag nagkasakit ka, di bahala ka din sa buhay mo kasi gastos mo din yun. So, ganun lang. Ganun, isa yun sa, I think, pinakamalaking disadvantage. Pero Pero kung kaya mo naman, di ba? Kung tutusin, kakayanin naman ng sahod. Kumbaga, you have to be responsible na lang. Yeah. Basically, parang in a sense, ang mindset mo, dapat as entrepreneur din. Kasi ang naisip ko ngayon dito, hindi ka pwedeng, di ba, you know, sa mga kumpanya, yung parang, nito, banjing May mga office mates tayong banjing, di ba? Aminin natin, may mga office mates, parang tipong kargado, di ba? Yung parang, ano mga ginagawa niya? Nagyantay lang na mag-out. Dito hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng yung parang bare minimum. Yung sinasabing, magtrabaho ng naayon sa sahod, hindi pwede yan sa VA. Narinig ko yan parang, sa isa sa mga training ko, parang isa sa reaction ng trainees na, hindi pala pwede dyan. Yung sa BPO kasi, sa team daw nila laging sinasabi daw ng TL niya na, magtrabaho lang nang naayon sa sahod, wag magpabibo yung mga Yes, I was gonna say, yung parang hindi ka pwedeng hindi bibo dito kasi mababawasan ka ng kliyente. Dito sa VA, kailangan bibo ka, kailangan pabida ka, gano'n. Kaya pala si Krista perfect dito. Bida ang saya ng Krista Espiritu. Hindi, di ba? Kailangan parang proactive. Proactive, yes. That's the term. Proactive ka dapat. Ano yung sabi ni Jegs, nung nurse, Justin, yung just enough. Yung just enough magtrabaho, yung pumasok lang para lang mag-log in, tapos afternoon, ganyan na sa afternoon, ako out na ako, wag nyo na akong hanapin. Hindi pwedeng ganun sa VA pala. Meron akong nakikita mga ganun sa VA, pero pag ganun ka kasi, wag kang mag-expect na makikip mo yung client mo. Exactly. Elbow ka agad dyan. Maghanap syempre yung client mo ng mas bibo, bida-bida. Okay. Do you also, because your clients mostly are from the States, do you also pay taxes there? Or how does it work? No. We are asked to sign yung ano mo tawag doon, yung hindi yung form na pinapafill out ni Facebook. Ay, hindi ko alam yun. Yung pinapafill out ni Facebook. Yes, form. parang W10 something yung foreign kineme. Oo, yung tax exempt form yun sa US. Okay. So, meron kaming ganun. May tax exempt form kami. Yung kapag Meta earner ka. Yes. Shout out sa mga kumikita sa Meta. W4? W4 something. Oo, correct. So hindi kayo nagbabayad. Pero sa Pilipinas nagbabayad kayo. Kumbaga, we are responsible to pay our own taxes. Oo. Kumbaga, labas na dun yung kliyente nyo. Compare mo kasi sa BPO, kaltas Kaltas sahod, auto Kasi ang
technically, ang kliyente mo ang boss mo yung BPO. You're under that Yes. company. Mm-mm. Pero paano pag under that agency ka ng VA? Actually, yun yung isang issue kasi may mga agency naman na registered. May mga VA agency na ngayon na registered dito sa Philippines. Pilipinas? Oo. Pero madami ang hindi. Ay! Teka lang, pag-usapan natin yan. So magbabalik po ng Think Talk Tea. Hindi pa po tayo tapos sa ating alugbati. Meron na naman tayong maswerteng tito na super thanks. A shout out to Emel Deuce from Pasay City. Thank you so much, Emel. Ingat ka lagi. Sana masarap lagi ang ulam mo at sana hindi ka giginawin sa gabi dahil summer. Ruth Villegas of Macau. Hello, Raven Go from Germany. Elaine Liao from Europe. Saan kaya siya sa Europe? And of course, Mutya Gahol from Hong Kong. Meron din tayong Arian Miguel from Malta. Binerfe Picardal from Leyte. Mark Julius of Fungo. Okay, shout out sa owner siya ng White Cafe from Pasig, Bacanaman. Mark Julius, Maki De La Rosa from Lipa City, Batangas, and Shimron Suarez from Mandawi City, Cebu. Now, once again, guys, kung hindi pa po kayo nabate, don't worry kasi meron pa po tayong alugbati later. And kung hindi nyo pa po narinig ang pangalan nyo sa episode na ito, maybe watch our previous episode and of course, our future episodes kasi baka nabati na po namin kayo doon. Thank you! We just want to say sa mga katsa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Okay, so dahil na-bring up mo na yung mga agencies na walang, Tax. Hindi lang, Registration? hindi registered kasi, wait, nenote ko yun eh. Kasi di ba may mga sinasabi tayo ngayon na, may nakikita ko ngayon na mga nagbebenta ng courses for yes. VA, di ba? Tapos may tinatawag na mga VA coaches. Scam ba tong mga to? Or ano bang atake nito? Ito ba? Para mamaya mabasta ako dito. Sino ba ba sa'yo, Mai? Gusto lang malaman ng ating mga katsaka na hindi naman kami VA. Gusto ko lang Yes, malaman. Kasi nakita, nagbibenta sila ng courses. Parang, kailangan ko bang magkuha ng course para makapasok ng VA industry? Aha. O, scam ba to? Itong VA coach, kailangan ko ba talaga to? Parang ba to? Actually, pangit naman sabihin scam, pero Pero scam talaga. meron na mga, hindi naman siya scam, pero I think sinasabi ko nga sa mga VAs na natitrain ko na parang ang daming free resources. Hindi mo kailangang magbayad kung hindi ka sure kung mapapakinabangan mo. Kasi ngayon, ang dami ring nag-o-offer ng mga courses ng mga guru. Guru? Tapos, hindi mga expert ko, no? Tapos mag-offer ng courses, magbabayad ka. Mostly sa mga nag-offer ng courses, walang mahanap na client po. Sorry. So, yun. So, ibig sabihin, dahil wala silang mahanap na kliyente, may time sila para turo, ganun ba yun? Dahil wala silang mahanap na kliyente, ang target market nila kapwa VA. Oh, that makes sense. Okay. Kasi kung meron kang kliyente, hindi mo naman kailangan siyang gawin. Yes. Kasi, okay. So, question, yes or no? Kailangan mo ba ng VA coach? Not necessarily. No. If you're confident na kaya mo kumuha ng client, hindi mo kailangan. Ang daming free resources. ChatGPT ka. In fact, I found out na si TESDA may libreng VA course. Did you guys know? 100% free. Meron sila actually. Paki-check nyo Google. Pero kasi kaka-check ko lang kanina eh. Meron pero basic course meron sila. Okay naman din naman yun. Kumbaga sa ating mga katsaa dyan, kunyari talagang naghahanap kayo wala naman kayong pang course. Yes. At least, try nyo sa TESDA, libre to. Kasi yung mga Pilipino, hindi ina-avail yung mga TESDA course. May free baking nga dyan, di ba? Free vulcanizing, lahat free sa TESDA. One of those courses that they were offering, tama? Oo, TESDA? meron po. TESDA is a VA course, virtual assistance course. Kahit sabi mong basic yan, at least, hindi ka rin nga pagpapasok ka sa isang VA na trabaho. So, pwede nyo po i-avail, hindi nyo kailangan magbayad. Tama ba ako? Yes, actually. Hindi
hindi mo kailangang magbayad ng mahal kasi ang iba ang mahal ng courses eh. Tapos pagkatapos mong mag-take ng course nila, tapos na kayo. Quits na kayo, bayad ka na eh. Iwanan ka na sa ere, parang ganon. Oo, kumbaga course lang ina-offer nila eh. So bahala ka na mag-figure out anong susunod mong gagawin. Pero anong tinuturo dun sa course? Depende kasi iba-iba din yung tinuturo eh. May mga normally mga nag-offer ng courses like halimbawa sa social media. Meron naman ding mga legit. Wag naman natin yung Lahatin, oo. lahatin. Meron naman din. Pero ang sinasabi ko lang is be very careful pagpili kung sino yung aanuhin nyo, kung ano i-click nyo. Kasi minsan nagpa-pop up yan pag nagre-research kayo sa yung mga SEO na tinatawag. So, wag basta-basta mag-i-enroll ng course kung hindi kayo sure na talagang makakatulong siya. Kasi kung simple course lang naman yan, like admin, ang dami pong free resources, YouTube. Ang dami. Hindi mo kailangang mag-enroll kung admin lang gusto mong matutunan. Paano gumamit ng Excel, paano gumamit ng Google Sheet. Marami pong free resources. Yun pa tinuturo nila? Paano gumamit ng Meron Excel? pong mga nag-o-offer ng mga ganyang courses. Meron naman yung sa bookkeeping. Yung bookkeeping, medyo naman yun, legit naman yun. Pero kasi ang Mag-offer. feeling ko dyan, hindi mo naman siya kailangang VA course. I mean, kung ang tinuturo sa'yo is random skill or skill how to edit video, skill how to do admin work, Microsoft Excel, whatever. Na po PowerPoint. siya, considered na po siya. General knowledge to. Hindi naman Oo. hindi mo kailangang magbayad para matutunan to from someone else because it's available online. May mga free resources po. Yeah. Unless na lang specific ha. Hindi ko kasi alam siguro, naisip ko kasi, magbabayad ka para matutunan mo yung what's this? Kunyari, IT-based siya para matutunan mo yung software. That one, I get it. Pero it seems like parang hindi naman ganun yung tinuturo nila. Madami po. Parang yung iba general course lang. Parang inaral nyo muna yan sa college eh. Bakit mo ulit aaralin? Exactly. And I think maraming pumapatos po sa ganun because ang iniisip siguro nila, marami kasing hindi alam kung saan mag-uumpisa. Yun exactly. So, ang tendency, mag-enroll sila ng kung ano-anong courses, feeling nila makakatulong yun. At the end of the day, after nilang matake yung course, because marirealize nila na, ay, alam ko na pala yun eh. Oo. Yun lang din pala tinuro. Oo. So, normally ganon. So, mayroong mga nag-offer ng social media strategies, yung mga ganon, yung mga 999 course for 6-figure something. Ay, may mga ganun ba? Oo. Huwag kayo masyadong nagpapaniwala doon. So, meron namang mga legit siguro, but I haven't tried. Pero ako din kasi, nag-enroll ako before, may in-enrollan ako, pero yun naman, parang nalito lang ako. Hindi kasi like for example for social media, and as someone who does social media, wala talagang there's no, and I've researched, this is what I do for a living, right? And I also do consultation for this. There's no one na lalapit sa'yo na I can assure you will get 7 million followers. Walang makakasabi niyan. Meron pong mga nag-offer niyan. Uy, hindi, totoo siya. Na, Hindi siya. they want to get 1 million followers in this specific. Meron po. Pero yung ganun kasi, bot na yun. Lalagyan nila ng mga bots yun eh. Pero mag-ano talaga sila, mag-o-offer talaga sila. Yun, feeling ko, scam. Yung bibili ka ng followers. Oo. Iba na kasi binibili na yun eh. Pero yung, kunyari, mag-aaral ka about social media, just trust me, there's no one person who can assure na lahat ng ginagawan mo papatok. Kasi Yes, true. it's different. That's It's right. for everyone. Okay. So, going back, I'm sure naka-handle ka na in your like 8 years of VA work. Nakahandle ka na ng iba't ibang klaseng kliyente. Pwede mo magkwento ka sa amin ng mga experiences mo. Lalo na, pag kunyari, meron kang mga toxic na kliyente. Ano ba ang toxic sa mata ng isang VA? Kasi kapag toxic sa BPO, I suppose yung nagmumura sa customer service, ganyan-ganyan. Yes. Para sa inyo, how do you define a toxic client? A toxic client kasi, sila yung mga client na akala binili na nila buong buhay mo. Binayaran ka nilang $5 per hour, pero kung makautos, pang lifetime, ganon. Yung tipong, do this, ganyan. Tapos parang sunod-sunod yung pagawa. Tapos sasabihin pa sa'yo, that's easy. What are you taking? Why are you taking so long? That's easy. Ganon. So parang, okay, kung easy, bakit mo pinapagawa sa parang ganon? So may mga ganon pong client.
And then other clients kasi, I think meron ding misconception kasi sa side ng mga kumukuha ng VAs minsan, lalo na pag entrepreneurs. Akala nila, dahil work from home, ang VA, available 24/7. Anytime pwede kang tawagan, kahit oras ng tulog mo. So that's why, yun, mga ano po yun, mga toxic client. Yung parang wala ka ng pahinga. Hindi mo alam kung kailan ka magpapahinga kasi hindi mo alam kung kailan tatawag si client. Yung Totoo ganun. yan? Mayroon pong mga ganun. Kaya very important na pag mag-BVA ka, you know how to set boundaries. Kailangan iset mo yan bago kayo mag-start ni client. Kasi pag hindi mo yan na-set, pwede kang makabusin ni client. Any time of the day tatawag, oras ng tulog mo, magagalit pag hindi ka sumagot. Okay. So, madaming sumusuko sa pag-BVA dahil ganyan. Naka-encounter sila ng ganong client. Ako personally, hindi naman sa ganong extent, pero mayroon lang kaming client before na akala niya ay, yun nga, parang feeling niya, I'm paying this much. And then, ito lang daw ang, ito lang ang output ni VA. Parang ganon. So, nagde-demand sila because feeling nila, because most of these clients, by the way, aware din sila kung magkano yung exchange rate. So parang alam din nila na the VAs are earning higher than the normal local employees. So pag may mga ganong client, yun yung mga nakaka-toxic. Okay. Question. Kung kunyari, you have a VA agency, right? Pag nagkakuha ka ng mga VAs under your umbrella, your company, in other words, do they answer to you or do they answer directly to the client? They answer to me. I answer to the client. That's the difference po. Kasi yung mostly sa agencies, I've encountered a lot of VAs under agency. Yung existing client ko din kasi meron din kami mga VAs na under ibang agency. Na nauna silang hinire bago ako. Once na-endorse na sila, although ang commitment nila sa client, sasabihin nila sa client na we're here, ganyan. Pero ang hirap nilang hagilapin ng admin. Like, may concern yung client ko, gusto niyang kausapin yung representative, yung account manager niya sa isang VA agency, hindi niya makausap ng ilang months niya. Kasi gusto, email, gusto niyang kausapin about something. So, tapos pag may problema si VAs, bahala ka mag-figure out. Basta sila may cut sa sahod mo. Ganon. Basta na-endorse ka, kunyari, may training naman silang pinoprovide, siguro. Tapos, pero pag na-endorse ka, bahala ka sa buhay mo mag-maintain ng client. Pag may reklamo sa'yo si client, most of the agencies, pag nareklamo ka ng client, kasi si client, halimbawa na-hire ka via agency, pag may reklamo sa'yo si client, hindi sa'yo sasabihin ni client yung concern niya. Sasabihin yun sa agency. Most of the agencies, pag may reklamo si client, tanggal ka agad. So, ang atake ng agency, para ding BPO company. Yes, Kayo yes. yung middleman, nagiging Yeah. middleman. So, if you apply to a VA agency, technically, para rin kayo nag-apply sa isang call center company. Yes. Okay. Ang kaibahan lang nito, kapag nag-direct to client ako, gusto ko mag-VA, naghanap ako sa mga Upwork, Fiverr, ako yung tatalakan ni client. Yes. True. Pero pag may problema sa ikaw, tatalakan ni client. So, ngayon, like sa agency ko, ako nakikipag-usap na sa client sa contract. Ako nagne-negotiate ng contract ng rate because I make sure na hindi naman, kasi may mga client na akala nila $2, $1, pwede na. So, hindi namin tinatanggap. Per hour? Oo. Okay. So, hindi kami nag-aano ng mga ganyan. Tapos, pag may concern si client, yon sa akin dumidiretso. Ang isang risk kasi, pag nag-direct client ka, kasi pwede kang hindi pa sahurin ni client. Oh my God! May mga ganun. Pag nagka-problema yung business, may mga ganun na nagkaka-problema yung business, tapos yung iba nagsistay ng ilang buwan bago sila mag-decide umalis kasi hindi na sila pinapasahod. So, if you are working directly with a client, kumbaga ikaw ang nun, nasa iyo yung risk nun. Yes. Ang maganda lang, kapag directly ka with the client, lahat ng bayad sa'yo, diretso. Oo. At saka pwede kang makipag-negotiate diretso. Like feeling mo, you deserve a raise, pwede mo Yes. i-discuss yan diretso kay client. Tsaka pwede ka rin kumuha ng multiple clients, tama ba ako? Pag kaya ng oras mo. Pero pag ako kasi, pag full-time ka, I do not recommend for you to get multiple clients. Although, maraming hindi mag-agree sa akin ng mga VAs dito. Kasi sila, multiple, kahit full-time. May nakita ako, 3 multiple full-time siya eh.
Ako never ko po yan ginawa because I believe pag nagtrabaho ka kasi 8 hours, pag full-time ka, na-expect ni client na full-time ka sa kanya, tapos nagtrabaho ka sa iba. Sabi nga ng isang client ko dati, you are literally stealing money from me by working with other clients while your hours are being paid. At saka, hindi mo maibibigay yung 100% na performance mo. Totoo naman yan. Totoo Diba? naman yan. Dadating ka sa point. Kahit sinasabi ng iba na, okay lang po kasi hindi naman marami yung trabaho dito sa isang client ko. Minsan naman, 2 hours lang ako nagtatrabaho. So parang which is for me, red flag ka na, te. 2 hours ka lang nagtatrabaho, tumatanggap ka ng sahod ng 8 hours. So bakit hindi mo sinasabi sa client mo na wala kang ibang ginagawa? So pag na-find out niya ni client, feeling mo ikikip ka. Yung mga ganon. So kaya ako, hindi ko ini-encourage yung mga VAs na kung full-time ka, huwag kang mag-multiple client. Kung gusto mong mag-multiple client, mag-freelancer ka. Pumunta ka dito sa mga niche na pwede ng freelancer, social media management, Admin. content creation, executive assistance, pwede kang mag-handle. Yes, Kasi hindi ka in-expect ni client na magtatrabaho full 8 hours. Kumbaga, pwede mong i-schedule yung mga trabaho mo. Yan ata yung mga VA. Feeling ko kasi may nababasa ako sa VA, mga VA na nasa Bali, yung mga VA na nasa, alam mo yung tipong remote work sila. Kasi, hindi ganun, kumbaga, at their own pace. Output-based ba? Oo, yun. Mga output-based freelancer sila, yun. oo. Kasi parang, VA sila, pero kunyari, in 1 week, Project-based. Project-based, oo, project-based. Pero pwede rin regular, pero project-based pa din. Parang output-based pa din sila. Oo, Kunyari, in ganun. 1 week, they're required to come out with, let's say, mga 10 videos. Pwede lang gawin isang araw yun. Oh, normally mga creatives, ganun. Pwede mong gawin sa creatives yan, multiple clients. Kasi hindi ka naman in-expect na magtatrabaho ng, mag-iisip ka. Yes, Diba? correct. Yun, pwede mong multiple pag creatives ka. Pero pag mga ganyan na, like, you are expected to naka-login ng, may ginagawa within these hours pero may iba kang kliyente, hindi maganda. Pag hindi ka freelance, kapag under ka sa company, ang sweldo mo is monthly. Tama ba? Depende. Pwedeng monthly, pwedeng early din. Okay. Pero regular yung sahuran. Regular. And then, ang nagkapasahod sa'yo, si Philippine agency. So, ang bayad sa'yo ay Philippine peso. Oo, depende rin sa usapan. Usapan, Because kung gusto mo ng dollar, pwede kang makipag-arrange din sa agency na gusto mo ng dollar, di dollar sa sahurin. Pero mostly, na siya, converted na to peso. And then, paano pag kunyari na lose ni agency yung client na yon? Umalis yung client. Kunyari, nawalan ka ng isang malaking kliyente. Yung mga empleyado mo ba, dahil regular employee mo, dire-diretso pa rin yung sahod nila? Hindi. Kasi yung ang contract sa agency ko to ang ibang agency, although mayroong mga nagbe-maintain ng pasahod na client pasahod na VAs kahit walang client Pero yon, I think those are the big ones na mga US din US VAs. US companies din ang may-ari na nag-hire ng mga Filipino VAs. Pero mostly sa yung mga maliliit lang din na VA agencies like mine, lang siya, parang ang contract lang natin, like VA ka, agency ako, independent contractor lang tayo. So pag walang client, wala kang sahod. So parang kayo, nagpa-facilitate lang. Hindi kayo technically employee. Oo, Employer. no. No employer-employee relationship. Yes. You are just middlemen. Kumbaga Yes. in other words. Okay. Kumbaga kayo agent. Agent. Kumbaga sa mga artista, kayo yung agent. Hindi yes kayo po. management. Yes. That makes a lot of sense. Hantulan ko pa sa mga artista. Pero ganun kasi atake niya eh. Oo. Okay. So ang tanong is, kunyari, freelancer ako, ganyan, madali pa sa akin makahanap ng. Yun kasi yung feeling ko concern ng mga tao. Yes, gusto ko magganyan. Kaya lang, baka hindi kasi ako makahanap ng kliyente. Tapos baka baka maging unstable yung income ko, which I feel has happened to a lot of VAs Yes. also. Of course. How do you go about it? How do they go about it pag ganun? Actually, depende na sa sayo din. Marami kasing factors din na kailangan mong i-consider. Kaya yung iba, siguro ang mas-suggest ko lang, kung gusto mo talaga ng kung hindi ka talaga confident, magsiswitch ka sa VA, hindi ka talaga confident kung makakakuha ka kaagad ng client. Ang maasa-suggest ko lang na pwede mo sigurong kunin na course is how to boost your profile. Kasi very important yun. Kung may skill ka naman
wag nang mag-enroll doon sa isang course na alam mo nang gawin kasi hindi ka rin matutulungan yan. Kumbaga, doon ka na lang sa paano ko ba i-improve yung profile ko para mas madaling mapansin ni client. Kasi yun, doon siya nagmamatter eh. Kasi ngayon, di ba, marami din kasi sa, like, kung si client magre-recruitment agency, ang mga recruitment agency, naka-AI na yan sila eh. Yung pag-sort ng applications, so, naka-AI na yan sila eh. So, parang meron lang silang minsang keyword na hahanapin sa application mo para mag-qualify ka, para makalagpas ka sa screening, may mga ganon. So, very important, kung gusto mong mag-switch to VA, work on your profile. Work on your portfolio first. Right. Kasi yun yung very important. And then, kung saan ka maghahanap, marami na pong resources, ang dami na pong nagsishare niyan online. Kahit si ChatGPT, kaya kang bigyan ng list. Yes. Correct, na, correct. How to search, where to search VA jobs. Bibigyan ka na niya ng list ng mga website, mga na nagpo-post. Kahit sa LinkedIn, pwede din. Marami rin doon. Oo, marami din. Yung mga international clients, not just Americans, but I suppose like any international client, do they prefer Filipino VAs? Meron bang advantage ang pagiging Pinoy sa pagiging VA? I think hindi lahat, but mostly pag meron na silang experience sa mga Filipino VAs, they would prefer. Meron akong, yung client ko, mga client ko na naka-work ko so far, they prefer Filipino VAs. Because daw? Because of the work ethics, yung parang, kasi tayo eh, sige lang ng sige. Kung anong ipagawa, sige hindi lang. Hindi nagreklamo, no? Oo, hindi tayo mareklamo. Isa ibang lahi po. Kasi ang dami din nating kakompetensya sa pag-BBA. May Bangladesh na ngayon. Nakikipagsabayan. Mas mababa ang rate sa atin. Oh my God. Dati India lang India. India lang nakikipagsabayan. Ngayon, ang India kasi more on IT na sila eh. More on SEO, marketing, more on technology ng India eh. Yeah. Natatalo na tayo ni India actually. Hindi lang customer service Oo. or ano. Kasi sa customer service, medyo talo natin sila because of the language barrier. Right. So, dun sila nag-focus ngayon sa IT, marketing. Ang daming mga marketing agencies ngayon ng mga Indian ang may-ari. Ngayon, nandito na naman, Bangladesh. I have worked with a lot of Bangladesh VAs, mga nasa marketing, content creation, graphics design, mga ganun. Yeah. Mas mababa ang rate po nila kasi sa mga Pinoy. May mga lumalapit nga din sa akin eh. From South Asia. Diba? So, siya, nakikipagsabayan sila. Wow, ang dami nating natututunan pero parang marami pa akong tanong. Sana po nag-enjoy po tayo sa ating conversation whether may alam kayo sa pagiging VA or not. Sana this conversation is interesting for you. When we return, we'll talk about my transition from hindi na, kasi nahapyawan na natin na may sarili kang company, but we'll talk about that. And also, hindi lang man negative ang mga ang mga kliyente. I'm sure may mga interesting na mga kwento ka rin ng mababait na mga kliyente. Oo And naman. we'll talk Madami about din. that po sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. More shout outs sa ating mga katsaa from all over the Philippines and all around the world. Please know that we are so grateful for all of your comments, messages, engagements, lahat-lahat. Sobra pong the least that we can do is to greet you. And kung gusto nyo rin po magbabate, please wag po kayo mahiya, mag-comment po kayo with your full name and your location. Tulad ni na Jenny Corpus from Greece, Ruby Bradshaw from Hurricane, Utah, Mark Jonathan Bautista from New York, Michael Josh Paxson from Geneva, Switzerland, Jelly Mercado from Binyan, Laguna, Pauline Ann Milyare from Baras, Rizal, Bajoy Morales from Intramuros, Manila, Kezia Lagan from Davao City, and Janiel Tabios mula sa Valencia City, Bukidnon. Yes, thank you so much to our amazing titos and titas. So, once again, pwede rin po kayong mag-super thanks, guys. Sa comment section, meron po diyang $sign. You can click on it and, show love through donating any amount. May special greetings po tayo sa ating mga nagsusuper thanks. And of course, if you also want to be greeted, please make sure to leave a comment with your full name and your location. And if you haven't heard your name mentioned yet, please check out our previous episodes and future episodes kasi baka dun po namin kayo nabate. Thank you.
Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk Tea YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel at syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Meron ka ba mga memorable experiences like both positive and negative about, your work as a VA? Meron naman, madami. I think isa sa masishare ko, isa sa mga positive na masishare ko is yung mga mababait na client. Mababait na client. So, I have one VA na binigyan ni client ng MacBook. Oh, nice. And From the iPhone. States, pinadala? Yes. Meron mga client na ganun. Tapos, yung previous client ko din kasi, actually yung agency ko, second agency ko na yun na in-establish. Third actually. Yung second is a previous client ko, which is still running ngayon, iniwanan ko lang. So, yung client ko na yun, pumunta dito sa Philippines and then we had a great year-end party, nag-enjoy lahat ng VAs ko. So, nakita-kita lahat. So, I think it was a great experience sa lahat. Na-meet namin yung Parang client. pinaka-main client. Oo, pumunta siya dito. Actually, tanong ko dahil may agency ka, ang atake mo very BPO. Meron ba kayong mga like Christmas party, ganon? Oo, actually yung agency ko bago pa lang. So, pero meron mga ganon, may mga meet-up, Christmas party. Sa VA team ko with Krista nga before, meron kaming year-end party palagi every year. Okay. Which is funded ni client. Isa lang ba client nyo doon? Oo. Oo. But with the agency, nung magkaroon na ng agency, nagkaroon din ng mga client ng agency. Okay, gets. And then this one that you have, yung WeLink, why did you decide to set it up? Mainly because I want to help the VAs. Kasi before, sa client ko, di ba, I established a VA agency for him. Ang una kasi... You established it for him. Oo, ang una. Kasi he wants more people. Oo. Okay. Nung pumunta kasi siya dito sa Pilipinas, parang nabanggit ko sa kanya na I want to start something na gusto ko mag-share ng, like gusto ko mag-train, ganyan. Tapos sabi niya, why not set up our own agency, ganyan. So, parang idea ko yun, okay, narinig niya. Since may pera siya, sige, go. Parang Tapos, partner mo siya. Originally, ganun ang usapan, Okay. partnership. But then, so ako nagawa ng website content, ako gumawa ng mga policies, process, ako nag-recruit, tapos yung sa client, the only role ni client doon is mag-attend ng client call. Pag merong mag-i-inquire, tapos mag-attend siya. But the rest, pag nag-go through si client, pag gustong mag-move forward, mag-hire sa amin ng VA, ako na lahat yon. So originally, ang usapan, partnership. But then, I think, komplikado siya talaga because nasa US siya, nasa Philippines ako. Although gumawa siya ng contract, pero hindi siya, I think wala siya talagang bearing because nandito ako. So, nung tumatakbo na yung agency, nung kumikita na, parang nag-iba yung ihip na hangin. Parang nung nagtatanong ako kasi aside from the agency, I'm still working for him sa business niya, sa dental clinic. I'm still managing the team. Tapos nagtanong ako, will I get monthly pay also sa agency? Because syempre, kahit partnership kami, 'di ba, magbabayad ka rin naman dapat ng mag-operate, 'di ba, sa operation. Tapos parang sabi niya sa akin, I know, because if you want to get a monthly ganyan, so parang nag-iba yung usapan. Ako, parang ayoko namang makipagtalo sa pagdating sa ganyan. So parang sabi ko, okay, ang ending, naging commission-based ako doon sa agency. Pag may napapasok ka mga VA. Pag merong, parang sa sa monthly revenue. Okay. So revenue commission, ganon. Right. Until now? Wala na. Umalis na ako dun eh. Tapos, nagkaroon ng na parang hindi ko lang siya nagustuhan because normally, pag agency, 70-30. 70% goes to the VA, 30% goes to The agency. the agency. Sa kanya, baliktad. What? Baliktad sa kanya. 70% goes to the agency, 30% goes to the VAs. Ang VAs,
tao ko. So parang, hindi nakaka-happy na yung tao mo, alam mo na ganito lang na kinikita, tapos alam mo kung magkano yung binabayad ng client. Tapos, inaano ko siya na magbigay ng increase sa mga matagal na. Kasi my team before is, ang tagal na. Nung mag-join si Krista kasi was one of my team. Nung mag-join siya, ang dami ng matagal. May 2 years, 3 years na sa team. They're staying sa team. Tapos, ayun yung magbigay ng increase. Parang $500 lang. Tapos, yun lang yun. Hindi siya naniniwala sa loyalty, sadly. Okay. So, parang, ang ano ko naman doon, inaano ko siya na bakit, basta parang every time mag-discuss kami ng raise, kasi sabi niya, okay, sabi ko sa kanya dapat may appraisal kami. Kasi I'm trying to set it up na parang isi-simulate niya yung local employment. Meron kaming, may benefits naman kami, may paid time offs, ganyan, tapos may card, may health card, tapos may wala kaming Christmas bonus kasi hindi yun common sa US. Yeah. Meron kaming anniversary bonus. So yun, na-workout ko yun. Tapos, yun lang, ayaw niyang magbigay ng increase. Nag-agree siya na annual appraisal, pero every time magre-review kami, ang dami niya pala, napansin ko na parang paulit-ulit siya. Pag ayaw niyang mag-approve, sasabihin niya, let's discuss that again another time. Parang paulit-ulit. Pero yung nung nagka-agency ka, is it parang under a Filipino company? Hindi, sarili ko So talaga walang siya. I mean like may 13-month pay yung mga tao, ganon? Sa agency ko with the client? Yeah, yung dito, yung partnership. Oo, meron. May 13th month din. Oo, same sa Sa local. Same, oo. So inano namin siya. Ginawa niyong Filipinized. Oo, pero ano pa din, independent contractor pa din yung aming mga VAs. So hindi kailangan ng 13th month, technically. Technically, hindi. Pero, okay naman na sana kasi, siya din kasi, yung client, alam niya na hindi naman siya required because hindi naman siya covered ng labor law natin. Yes. So, pero, nag-agree siyang magbigay. Okay. Tapos, dumating sa point na parang na-stress ako because naririnig ko yung mga tao ko na, Miss Mai, wala bang wala bang increase dyan? Kasi yung tagal na natin dinidiscuss. So, parang, ako, hindi ako happy sa gano'n na yung mga tao ko laging May request. Oo. Tapos hindi na sila parang, yung iba ayaw nang mag-perform, ayaw nang, parang kulang na lang ayaw nang magtrabaho dahil walang increase. Ganun. Yeah. So, yun yung nag-trigger talaga sa akin. Parang, sa akin nga personally, it's a risk because kung tutuusin, I was earning well, I was paid well. Unfortunately, ako lang ang gusto niyang bayaran ng maayos. Everyone else. So that's why you started your own company, which is WeLink. Okay. And then for WeLink, you only have one client, which is the dental. Ngayon, dental pa lang. For dental client Okay. kami. So lahat ng mga VAs na hinahire mo, yun yung nagiging what's this? Client din nila. Oo. In other words. Okay. Pag merong client, right now, ang clients ko sa WeLink is mga nakatrabaho ko dun before. Okay. Sa like yung former operations director dito sa previous client ko because nagkaroon na din siya ng sarili niyang dental office. Okay. Tapos ganon yung friend. Basta lahat sila nakatrabaho ko na before. That's why I think very important talaga din dito sa pag-VA ka, you maintain the relationship. Yeah. Ang feeling ko ngayon listening to you, narealize ko na ang pinakapuhunan ng VA is human relations. Yes. Tama That's ba ako? right. Yes. So pag hindi ka marunong makipag-usap sa ibang tao, mawawalan ka ng kliyente, hindi mo ma-maintain kahit anong galing mo kasi maraming magagaling mag-edit. Yes. Maraming magagaling magsulat. Maraming magagaling whatever, ano ba yung mga ginagawa ng mga VA pa? Marami. Oo. Pero kung hindi mo ma-maintain, makipag-communicate, communication and then consistency sa performance mo. And then, syempre, integrity, importante. of course, integrity. They're very important. Would you say, what would you say that the current VA industry is saturated? No? No, not yet. I think it will never be. Ah. Because, may nagsabi nga sa akin in one of my trainings na parang ang worry niya kasi pag-switch ng virtual is stability. Sa akin kasi, this is my view kung stability yung worry mo, masasabi mo bang unstable ang isang industry na araw-araw kang may nakikitang job posting, job opening? 'Di ba? So, ang stability sa VA, it depends on you. Pero, okay, kakambyo ako dyan. Oo. AI.
Isa pa yan, AI. AI. Ang dami ng mga, yung medical transcription. Mm-mm. Kasi ngayon, di ba, pag nag-meeting tayo, pwede na nga i-transcribe ni AI yung pinag-uusapan natin. Yes. So, technically, hindi na kailangan ng mga doktor na nagka-transcribe ng meeting nila, ng usapan nila. Which I don't 100% agree. Because? Because ang AI hindi siya flawless. Of course. Right now, parang ang dami niya pang flaws, 'di ba? So hindi siya magpa-function properly without the human intervention right now. So although ang dami na, mayroon akong isang client na parang yung isang VA ko originally hinire nila for sales, magtatawag ng mga implant leads, like mga magre-respond sa implant campaigns nila. Recently nilipat nila sa ibang role because they want to try AI. So sabi ko, paano yung AI? Tapos sabi nila, nag-hire daw sila, may isang marketing agency na nag-offer sa kanila. Tapos, parang yung mga papasok na leads, automatic tatawagan ng AI. Oh. Which is, I think, hindi siya magiging magandang experience sa customer. Kasi pag AI, hindi naman sasagot yun sa tanong. Oo. Parang magte-take lang siya ng basic information and then other than that, wala na. Yes. And I think ang AI kasi, it's not a threat, siguro, masasabi ko. If you know how to use it to your advantage as a VA. Actually, yung conversation ng AI, with the speed of the advancement, it's really, halos sa mga ini-interview namin, we always bring it up, kung ano mga industriya. Kahapon, recently we had a songwriter. Syempre, apektado sila, yung mga songwriters, di ba? Kasi ang daling gumawa ng ano. Pero, yun nga sa lahat ng mga nabanggit mo, lalo na for creatives kasi, kunyari ako si client, pagawa ako ng copy like, kunyari, papagawa ako ng brochure, whatever. From the text to the design, pwede na nilang ipa-AI nang walang gastos. So, meron talagang maaapektuhang Meron. at actually marami, ng mga VA dyan. Admin work, social media. Di ba sa ngayon, sa mga ibang mga social media, pag kunyari, gusto mo makausap sa brand, puro AI nakausap mo Which is nakakairita, di ba? Nakakairita talaga, na parang, kunyari for example, what is your concern? Mamimili ka, this is my concern. Tapos ito, from that concern, para siya yung pag tumatawag ka sa telepono, sa mga bangko, parang yung press 1, if you ganyan, parang ganun, di ba? Yung AI ngayon. Hindi siya conversation sa Yes. VA industry? Actually, sa VA, ano din yan, parang isa din yan sa worries ng most of the VAs. Like example, yun, sa creatives nga din. Pero I think, ngayon kasi, inaano din sa VA industry, if you join mga groups, parang ini-encourage din nila yung mga VAs to upskill. Kasi, kung tutuusin, kumbaga, not to consider AI as a threat, but consider it as a tool for you, for your job to be easier. Yep. Kasi dapat ganun mag-ano ka dapat. So, I think ang maapektuhan lang is yung mga tao na parang aayaw sa, kumbaga, ano ba tawag doon? Yung Magre-resist. Magre-resist. Na parang, parang i-consider mo na competition yung Ang AI. AI, oo. Pero kasi dapat hindi. Because, kung tutuusin, dapat nga maging masaya ka kasi may AI na, ang dali ko nang matatapos trabaho ko nito. And you can position yourself sa client mo na ganyan, I'm using AI to make my job easier and faster. What would you say would be your biggest mistake in becoming in this industry? Siguro enrolling to a course, hindi ako sure nagagamit ko. Kasi nag-enroll ako when I started. Pero understandable. At least lesson learned, alam niyo na guys yung mga dapat iwasan. Oo. Kasi nga, once again, if it's just particular skill, kunyari gusto mo matutong photo edit, learn somewhere else, video edit, you wanna know yung mga Microsoft, you can work. Madami na siya actually. So, nag-enroll ako only to find out na lahat ng courses, alam ko naman to So, yun. And then in doing this business, in this work, what have you learned? I think one thing is, talaga, ako kasi very big sa integrity talaga ako. So, yun ang ko talaga. Dapat talaga, you have to keep that integrity with you. Dapat, hindi mo hahayaan na, kasi minsan mas madali gumawa ng shortcut 'Di ba? Minsan, nakatulog ka, tapos yung hours mo tumatakbo,
hindi mo mapapansin ni client to eh. 'Di ba? Pag nakasanayan mong gawin 'yan, gagawin, mangyayari until such time na mapansin ni client. And yung mga clients, nag-o-observe lang sila. Parang minsan iisipin mo na, ay hindi napansin ni client. Binili ko siya kahit hindi ako nagtrabaho. when you say that, you mean like for example kasi I never got to work from home as like something like this, 'di ba? Alam ko may mga clients na chine-check nila, correct me if I'm wrong, chine-check nila kung online ka. Yes. So may mga mabibili ka na yung auto tagagalaw ng Yes. mouse. 'Di ba may ganyan sa mga uso yan. TikTok? Yung auto-clicker. Ay, whatever it is, Ganon. para mukha kang online din. Kahit Kasi mayroong time tracker na pag nag-idle ka, like 15 minutes, 20 minutes, malalag out ka. So, hindi tatakbo yung oras mo. Yung iba, gumagamit niya, nagbabayad niyan. I don't know, may mga binabayaran silang app. Just, ina-activate nila yan. Right. Para kahit wala silang ginagawa, hindi sila malalag out. And this is the lack of integrity that you're talking Yes. about. Because hindi ka tatagal sa VA if you keep on doing that. Kasi mapapansin at mapapansin ka ni client. Actually, meron na rin mga nagsishare minsan. There's a group pala in Facebook ng mga toxic client and then yung mga, kasi nagsishare sila dito, hey, yung client na to, wag kayo mag-a-apply. Toxic to, mga ganon. I-share nyo na lang tong video na to dun sa mga groups na yun. Kayo na bahala. So, mga ganon siya. Makaka-relate ang mga yan dito. So, parang I think yung iba, parang akala nila, it's a win for them. Mm-mm. Pero siguro, temporarily, masasabi ko. Pero, hindi ka tatagal sa industry. Kahit sa ang industry, siguro, pag hindi ka honest, hindi ka tatagal. I agree. Kasi mapapansin at mapapansin ka. At saka, makakasanayan mo yun kasi nakakalusot ka. So, it will become it will become you. Oo. Na parang, ay, okay lang, mag-apply ako dito, kahit hindi ako magtrabaho, sa sahod ako. Maraming ganyan. Mag-games lang ako magdamag. Sa mga government offices nga. Sa mga government offices, okay lang yan. Sorry po. Ba't tayo mag-sorry sa truth, di ba? Yung maraming mga ghost employees dyan, di ba? Oo. Pero sa VA, hindi pwede yan. And then, meron ka bang naisip na parang feeling mo, isang useless na skill? Yung parang, ano ba to? Pero sa pagiging BA, nagamit mo talaga siya. May ganun ka ba? Wala naman. Wala naman? Wala naman akong ganun. Kasi naisip ko, for example, kunyari, all the while, kunyari, nung bata, akala mo yung pagiging mapanuri mo. Alam mo parang, hindi mo naman kailangan siya, di ba? Kasi parang, bakit ba? Pero nung hindi naman, pagiging madaldal mo. Madaldal yan. May madaldal mo, parang lagi ka napapagalitan sa school. Naisip mo, saan ko ba ito magagamit? Yun pala, dahil naging VA ka, kailangan mo yan. Kasi Yes. kailangan mo tsikahin si client. Kumbaga parang aaurahan mo yan ng very, Yes. very, very much actually. Feeling ko kailangan yun sa pagiging VA eh. I think yung pagiging bida-bida, kasi negative siya sa corporate. True. Ako kasi, pinanganak talaga akong bida-bida. Exactly. I think that's what I'm trying to get at. Na parang, in some, di ba, pag kunyari, pag sa company kasi, di ba, parang, ito, Jollibee to masyado. May term na Jollibee di ba, sa mga corporate. So, bida-bida to, ayaw mo yan, bida-bida masyado yan. Pero, pag BA ka, Kailangan mo yan. pakinabang yan. Mapapakinabangan mo talaga pagiging bida-bida mo. Pero, hindi naman din siguro bida-bida na to the In a negative way. Negative way. Yes, oo. Pero yun nga, kasi ako, pinanganak talaga akong bida-bida. Yung tipong pag alam kong kaya ko yan, Raise your hand, Oo, no? talaga. Mama, I got this, di ba? Pero sa mga kliyente, good yan eh. Good yan. Pero dati before, sa mga corporate experience ko, I had a very bad experience dahil dyan na parang sip-sip to. Ganyan. Correct. Sip-sip ang Diba? tawag dyan. Ganun. Oo. So yung pagiging sip-sip mo, kala mo sa corporate, tsaka sa corporate, bawal ang sip-sip eh. Yes. Hindi naman bawal. Actually, hindi bawal ang sip-sip. Masama ang sip-sip Masama. kasi pag chichismisan ka sa ng lahat sa mga floor. Yes. Yun na naman to sip-sip po. Yung, di ba? Yung paparinig yan sa likod mo eh. Tapos ayaw kanila pag Christmas party na bida-bida ng damit na Tapos to. pag nagsalita ka na, sustulito na. Oo. Si Mama Ru, Si Mama Ru. Actually, Mama Ru, ang tawag sa akin nung isa. Yung isang yung nabuto kong process manager, Mama Ru talaga tawag sa akin. Di ba nga? Sa corporate, parang negative maging mamaru. Sa VA, imamaru for the Yes. win yan. Ayan, Oo. so alam na natin. Ganon. Ngayon, meron ka pa bang gustong i-share? Dahil, or anything? Or, kunyari, gusto nila maging VA. Saan ka nila ano yung mga pwedeng gawin nilang steps? Like, for example, for you,
ano yung, how can they be part of your company, or kung gusto nilang freelance, how do you think they can? We have a website, willingva.com. Mag-sign up lang sila doon. May magre-reach out sa kanila. So currently, I'm offering free trainings sa mindset, all about mindset. Kasi I believe, although ang ibang agency ngayon nag-offer ng mga skill training, chu-chu-chu. Ako, sinasabi ko nga sa mga trainees ko palagi, I do not offer that because I believe meron na kayo niyan. Yung skills. Oo, yung skills. You just have to realize kung anong gusto nyong, kung saan kayo gustong mag-focus, and then i-ano nyo lang yan, i-improve nyo lang yan. Huwag kayong magbabayad ng course kasi maraming free resources. So that's why ang ino-offer ko, unless, pero na lang, syempre yung mga specific like sa dental, kasi hindi mo naman basta-basta, wala kang makikitang free courses sa dental. Or IT, kailangan yung IT. Programming. Programming. Ganyan. Iba So, yun, iba yun. Correct. Pero yung mga simple lang na mga general admin, mga ganyan. Matutong mag-Canva. Ang daming libre yan, Yes, pati mag-sign up ka ng Canva. Meron. Oo, tsaka CapCut. Diyos ko, tama yan, mga free niya. Huwag nyo na kayo magbabayad para matuto. So, yun. So, nag-offer ako ngayon ng training. Lahat ng, parang part of eligibility ng VAs ko ngayon, they will be eligible for client matching pag nag-undergo sila ng mindset training. Which is free. Oo. Doon ko tinuturo talaga yung proper mindset, ano ba dapat yung, magkakalimutan nyo ng pagiging employee mindset nyo, ano yung dapat nadalhin yung attitude pag nag-VA kayo. Right. Also, alam ko may mga apps din like Trello, Notion, Task Slack. management. Ano tawag dyan? Task management Task tool. management na yun siguro pwede din nila aralin for free. Tama ba ako? Meron mga basic silang pero kasi siya, yung mga Paid task ata management to na paid siya. Paid Tapos hindi rin siya madaling gamitin kung hindi lahat ng team alam gamitin. Magiging burden siya. Na-try namin yung Trello, dinilit ko na lang eh. Kasi 'di ba, kung hindi alam ng team mo gamitin 'yan, magiging burden instead na makatulong, wala. Oo, let's Kasi go kailangan na. may isang tao na mauubos ang oras para mag-arrange ng Yes. And but if, for example, sabihin naman nila, ay, Miss May, ayoko ng dental. Gusto ko talaga yung mga more freelance. Gusto ko mag-direct to client. Paano naman sila makakapag-start nun? Pwede naman. Actually, hindi naman lahat ng namin, pinapa-attend ng training, hindi naman namin lahat ini-encourage mag-dental kasi kung ayaw nila. Tsaka mag-agency or mag-agency. So, pwede naman din, pwede pa rin silang magkuha ng client ng sarili nila. Ang sinasabi ko lang sa kanila, if you need my guidance, you can reach out to me. Kasi pwede naman, free lang naman tayo. Basta wag lang buong oras ko ubusin. Kumbaga free ka mag-mentor. Parang you're there to help mentorship. It doesn't have to be under your company necessarily. Kasi nga, I'm sure, kunyari, gusto ko ba magsulat, gusto ko mag-creatives, or mayroon din ngayon, pagsusulat, isa din yan ngayon. Marami actually yung mga sulat-sulat, no? Tsaka gusto kong maging admin ng ibang mga industriya. Hindi necessarily under you, but at least if they would like to know more, they can reach out to you, correct? Through WeLink. Do you have social media accounts? Yes, may Facebook account po yung WeLink. Meron din akong personal, Mai Soronel. Okay, which we will put also below. Alright, so ito na ang ating tinatawag na, I'm sure nakita mo ito kay Krista, tinatawag na manifestation table segment. Alright, so please put your hands here. And I guess what I wanted to ask would be very simple. If there's anything that you would want to, is any goal, dream, anything that you would like to come true, become a reality for your life that you believe it's possible for you. Kasi kunyari, manifest mo mapangasawa ko si Iminho, parang hindi mo possible. So, dapat possible siya for you. What are these dreams that you would like to manifest into reality? Ako isa lang naman. Maano ako malakas din ako mag-manifest. Oh, go! Lagi ako nagma-manifest. Yes. I believe I manifested everything in my life right now. Definitely. So, good or bad yun, ah? Yes. So, I think one thing is, of course, sa Willing VA, sana kasi one of the goal talaga ng Willing VA is to help the VAs, aspiring lalo na. And sa team ko, na maging sila. Kasi may mga previous team ako na pinakawalan na ng client ko because of some business problems. So sana ma-absorb sila ni Willing and mapasahod sila soon. So yun, kasama dun si Krista. Hey, let's manifest that. Kumbaga, more jobs for everyone. More jobs for everyone, more clients for WeLink and for everyone.
Yes, yes, yes. And of course, Mai, how do you see yourself 5 years from now? Parang ano, Oh, parang ano, parang recruiter ako. Recruiter pala ako ng mga VA. How do you, what's your, Siguro having willing office based in the Philippines, that's one of my goal. like a real office? A real office training. I want it to be like a training facility. Okay, alright. And once again, Mai, anong final message mo sa ating mga katsaa dyan? Whether alam nila yung pagiging VA, gusto nila mag-VA, or wala silang idea, what is your message to them? Ang masasabi ko lang po, if you want to transition, kung interested kayong mag-VA, push lang, pero kailangan sure kayo sa sarili nyo because virtual assistant is not for everyone. So, dapat meron kayong courage. Unang-una, magkaroon kayo ng self-confidence and work on your communication. Kung medyo hindi kayo ngayon confident sa communication nyo, English speaking, kasi mostly yan ang natin yan ang challenge natin So work on that. Lahat po natututunan kung talagang gusto nyo. Hindi ko po natanong kanina, kailangan bang fluent ka sa English to become a VA? Most clients Would will require. prefer. We prefer. Yes. Kahit creatives? Yes, kasi my client wants someone that can explain That makes sense. the design. Kasi meron akong client nga before na Creatives din ang requirement. terminate niya yung aming graphic designer ng Bangladesh because ayaw makipag-usap sa kanya. I see. Well, good luck on Wheelink VA, Mai. Really rooting for you and of course, Krista and all of the people who are working in your company. And I really hope that my own manifestation that this episode will open doors for more Filipinos to be in this industry. Yes. I really hope that mga katsaan natin nanonood na parang kung feeling nyo parang para sa inyo to, itry nyo. Huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. And also, wala namang masama kung itatry nyo. Kung hindi mag-work, di balik kayo sa iba yung trabaho. At least you tried. At least you tried. And at least, alam mo yon, at least nabigyan nyo yung chance ng sarili nyo na ma-improve. Yes. And to that, let us know in the comment section what you guys think of this episode. We'd love to hear from you. And please remember, you are divinely loved, protected, and guided. We'll see you guys again next week. Bye!